tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Halos 3 buwan mula nang unang may maaksidente sa Marilao Interchange Bridge sa North Luzon Expressway, may naaksidente na naman doon kahapon. Isa po ang patay habang 5 ang sugatan. Ang disgrasya nagdulot din ng traffic sa iba pang motorista. Balitang hatid ni James Agustin. Mag-alas 3:30 na madaling araw, mabagal pa rin ang usad ang mga sasakyan sa bahaging ito ng northbound lane ng North Luzon Expressway sa Marilao, Bulacan. Ang lane 3 o middle lane sa ilalim ng Marilao Bridge, isinara kasi sa mga motorista. Naglagay ng traffic signages sa traffic cones ang pamunuan ng NLEX. May mga traffic patrol teams din na nakabantay. Puspusan ang pagkasaayos sa bahagi ng Marilao Bridge matapos itong tamaan ng trailer truck kahapon. Sa inisyal na imbestigasyon ng Marilao Police, sa may kawayan exit dumaan ng truck para umikot pabalik sa Malabon. Pagdating nito sa Marilao, doon na nga tumama sa tulay. Pagkatama niya, dahil sa impact, nahulog po yung porsyon ng beam na nangyari naman na tumama doon sa kasunod ng trailer truck. Kaya nawalan ng control ng yung driver, dahilan para bumaliktad ito, nagpagulong-gulong sa kalsada. Nasawi ang 54 anyos sa pasahero ng tinamaang AUV. Ginagamot naman sa ospital sa Bukawi ang 5 sugatan. Nasa kusudian na ng pulis ang driver ng truck. Yung chassis na yan, hindi ko po yung sarili. Bali, ibang chassis ang gamit ko ngayon eh. Kaya po siguro na inabot po yun. Mabito. Hindi niyo po na-check? Tumaas po. Maharap ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and serious physical injury at damage to property. Ganoon po yung kagustuhan yun eh. Silente po yun eh. So, sinsena po sa pamilya po. Hindi ko sinasadya yun. Bago ang aksidente kahapon, sumasa ilalim na rin sa pagsasaayos ang tulay matapos ang kaparehong insidente noong Marso. Sa mismong Marilao Bridge, nagpapatupad ang stop and go scheme sa mga motorista dahil sarado ang westbound lane nito. Kaya apektado ang biyahe ng mga motorista. Matraffic tapos sa trabaho, matagal ang nalilate ko minsan kasi matagal ang labas-pasok eh. One way. Tanging Class 1 vehicles muna ang pinapayagan na makadaan sa Marilao Bridge. Hinaharang ang mga close van na truck na pinapahanap ng alternatibong ruta. Medyo malayo, umiikot po kami sa Santa Maria. Abala. Ayon sa pamunuan ng NLEX, may mga driver na nakalulusot sa kabila ng pagbabantay nila sa mga exit sa Karuhatan, Mindanao Avenue at Balintawa. Titingnan po ulit namin kung paano pa po namin talagang mapaiting, maliban na po yung close coordination po namin sa mga nag-business po ng tracking, lalo-lalo pa yung mga matataas, para sana wala na po talagang mangyaring ganito. Naglagay na rin daw sila ng mga metal gantry para kapag tumama rito dapat hindi natutuloy ang mga truck. Pero may mangilan-ngilan daw na sa kabila nito, tuloy pa rin sa biyahe. Titingnan din po namin kung ano pa po yung magiging enhancement dun sa mga metal gantries po natin. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binaha muli ang ilang probinsya sa Mindanao dahil daw yan sa pag-ulang dulot ng Intertropical Convergence Zone at Easterlies. Sa Bansalan, Davao del Sur, malakas na ragasan ng tubig ang naranasan sa Barangay Poblacion 2. Ang mga residente, inilikas ang kanilang mga gamit dahil sa pagtaas ng tubig na pumasok na sa kanilang mga bahay. Humupa rin yan kinagabihan. Binaha rin po ang ilang lugar sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte, kasunod ng malakas na pag-ulan. Pansamantala ring inilikas ang ilang residente matapos bahain ang kanilang mga bahay. Walang naitalang sugatan o nasawi sa pagbaha. Dahil naman po sa malakas na hangin at ulan, nasira ang aabot sa 40 bahay sa Santo Niño, South Cotabato. Nagsasagawa na ng damage assessment at clearing operation sa mga otoridad at volunteers sa mga apektadong barangay. Wala namang naitalang sugatan sa insidente. Nalusaw na o nag-dissipate ang binabantayan nating low pressure area malapit sa Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, maaliwalas at malinsangang panahon ang aasahan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, pero posible muli ang mga local thunderstorm. Epekto yan ng easterlies. Higit namang mataas ang tsansa ng ulan na dulot ng Intertropical Convergence Zone sa Davao Region, Soc-Sargen, Surigao del Sur, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi.
Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong bansa ay uulanin sa mga susunod na oras. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. May ulan din sa ilang panig ng Metro Manila ngayong araw. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na ligtas na nakarating sa Jordan ang Pinoy delegation na stranded sa Israel sa gitna ng tensyon nito sa Iran. Ayon kay Philippine Ambassador to Israel, Eileen Mendiola, nakatakdang bumiyahe ang 17 LGU officials at 4 na taga-Department of Agriculture papuntang United Arab Emirates. Doon naman sila lilipad pabalik ng Pilipinas. Bukod sa kanila, may mahigit 100 Pinoy rin na nasa Israel ang gusto nang umuwi sa Pilipinas. Handa naman daw ang ating pamahalaan at tulungan sila. Tinitingnan ngayon kung paano sila itatawid sa mga border ng Jordan, Cyprus at Egypt. Mabilis na nagpepedalang siklistang yan sa Barangay Marigondon sa Lapu-Lapu, Cebu. Maya-maya, bigla siyang lumipat sa kabilang lane at sinalubong ang isang wing van. Hindi siya nabangga at ligtas na nakabalik sa kanyang linya. Ang video na yan naging viral online. Sa hiwalay na video, nahuli din ng parehong siklista na inulit ang peligrosong stunt sa isang pampasaherong jeep. Walang sugatan sa insidente. Ang biker pinatawag na ng LGU. Humarap naman siya kasama ang kanyang pamilya. Anya, nagsisisi siya at humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Pero ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, idudulog nila ang mga insidente sa kanilang legal team. Balikulungan ng isang lalaki sa Taytay, Rizal dahil sa pamamaril umano sa kanyang kapitbahay noong 2013. Itinanggi niya ito at sinabing napagbintangan lamang daw siya. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa bisa ng arrest warrant, inaresto ng Taytay Police ang 38 anyos na lalaking ito dahil sa kasong pagpatay. Sa investigasyon ng pulisya, binaril daw ng akusado ang kanyang kapitbahay noong 2013 dahil umano sa galit. Fatally shot his neighbor with the use of firearm at napatay niya yung kanyang kapitbahay dahil lang sa personal grudge. Ayon naman sa akusado, napagbintangan lang siya. Hindi rin daw niya kilala ang nasawing biktima. Nandun lang po ako nun sa amin, nabalitaan na lang po namin kinabukasan na ganun po yung nangyari. Hindi po talaga ako yun. Tinuturo lang po ako na... Sa records ng pulisya, ilang beses nang naaresto ang akusado dahil sa iba't ibang krimen. Noong Pebrero dahil sa kasong alarming scandal at disobedience to an agent of a person in authority. Aminado siya rito. Lasing po ako nun yung alarm scandal. Oh. Tapos ano pong ginawa mo? Yung nagsisigaw po kasi po marami pong ano dun eh. Maraming mga walang niyang tao po dun sa amin. Kumbaga po nainis lang po ako nun kaya nakapagwala po ako nung lasing ako. Noong 2021 naman sa Batangas sa kasong qualified theft dahil umano sa pagnanakaw ng relo. Depensa niya, hindi ka naman po talaga inuwain eh. Yung totoo po nun, nilagay lang po nila yun sa bag ko. Parang prinema po ako nung mga kasama ng boss ko. Sa custodial facility ng Taytay Municipal Police Station nakadetain ang akusado. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Mahigit 5 milyong pisong halaga ng ecstasy tablets ang nasabat ng mga otoridad sa Clark, Pampanga. Chris, ano raw ang naipuslit ng shipment? Connie, ang mga tableta itinago sa shipment na idineklarang dog food. Ayon sa Bureau of Customs, dumating sa Port of Clark sa Pampanga ang package nitong June 4 mula sa Paris, France at i-deliver dapat sa Taguig. Kasunod ng tip na natanggap mula sa PIDEA, nagsagawa ng sniff test sa kargamento at doon ito nagpositibo sa iligal na droga. Ang mahigit 3,000 ecstasy tablets itinago sa mismong dog food pellets na nakasilid sa transparent pouches. Nag-insura ng warrant of seizure and detention laban sa shipment. Patay naman ang 2 babaeng sakay ng isang motorsiklo matapos silang sumalpok sa isang SUV sa Baggao, Cagayan. Sa lakas ng impact, tumilapo ng mga biktima sa bukid na katabi ng kalsada sa barangay Nangalinan. Wasak din ang sinasakyan nilang motorsiklo. Ang SUV na kanilang nakabanggaan dumiretso sa palayan sa gilid ng kalsada. Agad nakaresponde ang mga otoridad pero idineklarang dead on arrival sa ospital ang mga biktima.
nasa kustodiyan ng mga pulis ang driver ng SUV na maharap sa kaukulang reklamo. Webes latest na mga mare at pare! Malapit na nating mapanood ang grandest, newest at biggest dance showdown of the year, ang Stars on the Floor. Present sa press con ng dance reality competition, ang dance authorities na sina Kapuso primetime queen Marian Rivera, star comedian of the dance floor Mamang Pokwang, at dance trend master Coach Jay. Tatayong host ng kompetisyon, si Asia's multimedia star Alden Richards. Tampok sa Stars on the Floor, ang theme dance challenges na susubok sa creativity ng celebrity dance stars at digital dance stars. Kasama sa team ng celebrities, sina Glyza De Castro, Rojan Cruz, Faith De Silva, Thea Astley at Vision member na si Patrick. Makaka-co-labanan nila ang digital content creators na sina Zeus Collins, Dasori Choi, Kakay Almeda, JM Irevere at Joshua Decena. Every week may tatanghaling top sa leaderboard at mananalo ng prize para sa kanilang chosen charity. Get ready to move, groove, and cheer simula sa June 28, 7:15 p.m. sa GMA. Sa halip na ang impeachment court, ang pag-initan dapat daw paghandaan ng prosekusyon ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Ayon yan sa tagapagsalita ng korte. Git naman ng House Prosecution Panel, hindi nila inaaway ang korte. Balita hatid ni Mav Gonzalez. Isang linggo na matapos ipag-utos ng impeachment court sa Kamara ang pagsusumite ng sertipikasyon na naaayon sa konstitusyon ang inihain nilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa ito nasusumite ng House Prosecution Panel. It's up to them whether or not to comply or not. But again, this is the order of the impeachment court, and any lawyer worth his salt and any litigant for that matter should comply first before you complain. Buwelta pa ng tagapagsalita ng impeachment court, imbis na ang korte ang pag-initan, dapat paghandaan ng prosekusyon ang defense team ng bise. Huwag daw awayin ang Senado dahil hindi sila ang magkalaban. Ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party, yung defense po. So sabi nga po, formidable yung at mga respetableng mga abogado po yung nasa defense team. So paghandaan na lamang po nila. At yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court. Iniiwasan din aniya ng korte na ipakontempt ang prosekusyon at sana raw wag na umabot sa Korte Suprema ang issue dahil baka humaba lang ang proseso. Giit naman ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel, hindi sila nakikipag-away kundi nananawagan lang sa impeachment court na kumilos base sa konstitusyon. We are calling them out to do their constitutional duty. Hindi namin inaaway. We are just calling them out to act on the articles and proceed to trials. Wala pa raw desisyon ang prosecution panel kung kailan ipapadala ang kanilang sagot sa impeachment court. May hihingin pa raw silang klarifikasyon mula sa korte. We want a clear understanding of what they really want. Kasi yung kanilang order of returning it is so irregular. It is not contemptible per se, but there are serious repercussions. Why? If we do not comply, the process will be again delayed. Ayon kay dating Supreme Court Chief Justice Reynato Puno, wala sa rules ng impeachment court na dapat hingan ng sertipikasyon ng Kamara. Wala naman doon sa kanilang rules na dapat magkaroon ng certification yung House to the effect na nasunod yung 1-year ban. Wala naman yung sa rules and regulations nila eh. Bakit nila ngayon ini-impose yung reglamento na yan? Si Puno ang chairperson ng Philippine Constitution Association o PhilConsa, ang pinakamatandang constitution watchdog ng bansa. Lahat tayo ay nababagalan sa pag-usad ng impeachment complaint
dyan sa Senate Impeachment Court. Hindi naman na hinihingi ng mga mamamayan na magkaroon ng acquittal or conviction. Basta magkaroon lang ng closure at makita kung ano mga magiging desisyon ng Senate Impeachment Court. Naniniwala raw si Puno na walang dapat kwestiyon na pwedeng tumawid ang impeachment trial mula sa 19th Congress tungo sa 20th Congress. Sa pagsusuri ng maraming dalubhasa sa ating saligang batas, klarong-klaro naman na doon na yung impeachment court is a continuing body. Yung papalit ng judge, hindi rason yun to doubt the continuity of the jurisdiction of the court. Di na ho dapat maging issue. Tama ho ba? Opo, kung susundin nila yung case law dyan, yung jurisprudence, yung practices, hindi na dapat pag-usapan yan. Sa Lunes ang palugit kay Vice President Duterte para sagutin ang summons ng impeachment court. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, sumagot man o hindi, tuloy ang paglilitis. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kamang pagbangga ng isang MPV sa isang kotse sa Tagaytay sa Cavite. Nangyari yan sa bypass road sa Barangay Zambal. Batay sa investigasyon, 3 sakay ng kotse ang nasawi sa insidente. Kabilang sa kanila ang isang buntis na ihahatid sana sa ospital, pati ang driver ng kotse na kanyang kapitbahay na nagmagandang loob na ihatid siya. 5 ang sugatan. Ayon sa mga pulis, lasing umano ang nagmamaneho ng MPV na kakagraduate lang sa senior high school. Inihahanda na ang mga reklamo laban sa driver. Wala siyang pahayag. Malabo raw na buhay pa ang mga nawawalang sabungero. Ayon kay alias Totoy, na isa sa mga akusado sa kaso na ngayon ay gustong tumistigo. Ikinuwento niya kung ano ang ginawa ng kanilang grupo sa mga sabungero at kung saan sila dinala. Balita hatid ni Emil Sumangil, exclusive. Manirinig mo. Diyos ko! Nasaan yung anak ko? Hindi napigilan ng mga kaanak ng ilang nawawalang sabungero ang hinagpis ng makausap nila si alias Totoy, ang isa sa mga akusado pero nais tumayong testigo sa kaso. Halos 4 na taon na kasing nawawala ang 34 na sabungero, kabilang ang mga nag-derby sa Maynila at Laguna. Mga nanay, kamag-anak, handa po ako makipagtulungan sa inyo para makamit ang inyong hostesya. Isa ang paulit-ulit na tanong ng mga kaanak noon pa man. Buhay pa ba sila o mga patay na? Wala po ako may sagot niyan. Ang akin lang na maibigay ko lang ang hostesya ng inyong pamilya. Pero kung akong tatanungin sa ngayon, mukhang malabo na buhay pa sila. Pero alam niyo po kung saan po sila dinala? Kahit mga buto naman lang po, makuha po yung anak ko. Maawa naman po. Sa ngayon na hindi na natin makita yung buto. Pero alam ko kung sino ang natalikod nito. Naku, Diyos ko! Okay. Ang sagot ni alias Totoy, dumurog sa pamilyang nangungulila. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, ikinuwento niya ang ilang detalye sa sinapit ng mga nawawalang sabungero. Ano mabubuhay yan? Nakabao na yan doon sa talik. Lahat yan. Kung hukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sabungero tinatapon doon, pati mga drug lord. Masaklap man, kailangan niya itong ilakad ngayon. Killing me supli. Ang killing me supli, yung tie wire, pinipihit sa leeg. Kwento pa niya, iniipon at kinakausap niya muna ang mga nakuhuling ng daraya sa sabungan. Pagtapos nito, ipapasa sila sa isa pang grupo na hindi na muna niya kinilala kung sino. Tinatalian na ng yung plastic na pantali, kinakarga na sa van. Anya, hindi lang 34 na sabungero ang namatay roon dahil mahigit 100 daw ang kanyang tinrabaho. Taka ko, bakit ang bilis? Halimbawa, 8, ang bilis. Sabi ko, baka naman pinakawalan yan. Yari tayo dito kay
Sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. Sinindan ako ng video. Doon nakikita ko kung paano. Ang kanyang mga isiniwalat, ilan lang sa mga detalyeng inilagay niya sa affidavit na kanyang isusumite sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. Kasama raw sa ibubunyag niya ang taong nag-utos sa kanya. Ang Justice Department gustong makausap si alias Totoy. Titingnan ko lang kung ang kanya sinasabi at yung sinasabi ng ibang testigo ay kapareho ng mga nakarating sa ating tanggapan. Bagaman akusado na si alias Totoy, pag-aaralan daw ng DOJ ang may aambag niya sa mga kaso. Pwede naman siyang pumunta rito at bibigyan namin siya ng pansin at binibilda pa namin ang kaso pero malapit na. Ang National Bureau of Investigation o NBI na nasa ilalim din ng Justice Department handang magbigay ng proteksyon kay alias Totoy. Maganda yan at sige, pakinggan natin siya at I assure him na bibigyan namin siya ng proteksyon. Akong bahala sa kanya. Huwag siyang matakot. Ganyan din ang tugon ng Philippine National Police na welcome development ang pagharap ni alias Totoy. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isang babaeng taga-Talisay, Cebu ang pinablatter ang mismong kapitbahay niya. Sara, bakit nagreklamo yung babae? Rafi, sinampal daw kasi siya ng kanyang inirereklamo. Ayon sa babae, isang buwan pa lang silang naninirahan sa lugar. Nitong Lunes ng gabi, umiiyak ang dalawa niyang anak dahil hinabol at muntikan umano silang kagatin ng isang aso na hindi tinalian. Sa galit daw niya, kinompronta niya ang kapitbahay na may-ari ng aso. Nagkasagutan daw sila hanggang sa sampalin siya nito. Desidido raw siya na magsampa ng reklamo laban sa kanyang kapitbahay. Wala pang pahayag ang inirereklamong kapitbahay. Nasagip ang isang buntis na menor de edad sa anti-drug operation ng mga otoridad sa Cebu City. Ayon sa National Bureau of Investigation, kasunod yan ang natanggap nilang impormasyon na ilang babaeng menor de edad ang kinuha bilang taga-repack ng iligal na droga kapalit ng pera. Nakipag-coordinate na ang NBI sa DSWD kaugnay sa nasagip na menor de edad. Positibo siya sa drug test. Inaalam pa kung kasama siya sa mga nagbebenta. Arestado naman ang target ng operasyon na itinuturong nagbebenta ng iligal na droga. Aminado siya sa pagbebenta, pero itinanggi niyang kumuha siya ng menor de edad para mag-repack. Sasampahan siya ng karampatang reklamo. Nasa 240,000 pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat sa operasyon. Warm welcome ang natanggap ng ilang opisyal ng Asian Academy of Creative Arts sa kanilang pagbisita sa GMA Network. Sila ang nasa likod ng award-giving body na Asian Academy Creative Awards. Balitang hatid ni Nelson Canlas. Mula sa Singapore, lumipad pa Pilipinas ang mga opisyal ng Asian Academy of Creative Arts na sina AACA President Michael Mackay at CEO Fiona Mackay para bumisita sa GMA Network. Sinalubong sila ng mga kapuso executives. We applaud the AACA for recognizing and celebrating the best in our industry, for our shared vision of nurturing the next generation of media leaders and practitioners, and in helping elevate the region's competitiveness in the global market. Natutuwa kami at natutuwa tayong lahat dahil it's their first time to come to GMA and we're happy to welcome them. Excited din kami kasi tomorrow we will have a conference about production and co-production opportunities and trends sa media. Itinatag ang AACA upang kilalanin ang kahusayan sa malikhaing paggawa at itaguyod ang pinakamataas na antas ng pagkilala na pinipili ng mga kapwa profesional sa larangan ng content creation, pagganap at produksyong pang-media. We're here really to catch up with our friends from GMA and say hello on their 75th anniversary, which is a fantastic milestone. The support that GMA have given to the industry via the Asian Academy of Creative Arts is terrific. So we really came along to say thank you. Nelson Canlas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Planong ipatupad ng Department of Agriculture ang paglalagay ng label sa mga karneng baboy sa mga palengke.
Posible raw na ipatupad yan sa Agosto. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel, yan ay para malaman ng mga mamimili kung produced locally o imported nga ba ang karneng bibilhin. Paraan din daw yan para matiyak na maganda ang kalidad ng bibilhing karne. Wala pang komento ang iba pang industry stakeholders sa plano ng DA. Kinumpirma ng COMELEC na kanselado na ang registration ng Duterte Youth Party List. Sa botong 2-1, kinatigan ng COMELEC 2nd Division ang isang petisyon noong 2019 kaugnay sa maternal misrepresentation ng party list. Binanggit na grounds dito ang pag-overage ng Duterte Youth nominee na si Ronald Cardema. Batay sa Party List System Act, dapat 25 hanggang 30 years old ang nominee ng isang grupo na sakop ng youth sector. 34 years old na si Cardema nang unang umupo sa Kongreso ang party list noong 2019. Batay rin sa desisyon, gumamit ng makinarya ng National Youth Commission ang Duterte Youth para sa kanilang pagiging kandidato noong 2019 na ipinagbabawal din sa batas. Sabi ng COMELEC, pwede pang maghain ng motion for reconsideration ang Duterte Youth na didesisyonan ng COMELEC Anbank. Pumangalawa sa nagdaang eleksyon 2025 ang Duterte Youth pero hindi pa naipoproklama dahil nga sa mga nakabinbing reklamo. Kinukuha pa ang pahayag nila kaugnay sa kanselasyon. Viral online ang peligrosong pasikat ng babaeng driver na yan sa Mandawi City sa Cebu. Sa kalagitnaan kasi ng highway, pagewang-gewang ang kanyang takbo. Maya-maya pa, binitawan pa niya ang manibela sabay ayos ng buhok. Hindi pa nakontento ang driver. Tumagilid siya sa motorsiklo, nag-pose at saka sumayaw. Pinagpapaliwanag na ng mga Tagalan Transportation Office ang rider sa video. Depende sa magiging resulta ng investigasyon, posibleng suspindihin ang kanyang lisensya at maharap sa reklamong may kinalaman sa reckless driving. Samantala, may mga pagbabago raw na ipatutupad ang San Juan City LGU para sa kanilang Wata Wata Festival sa Martes. Ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora, sa bahagi na lamang ng Pinaglabanan Road mula N. Domingo Street hanggang P. Guevara Street ang basaan zone. Pwede lang din daw ito mula 7 a.m. hanggang 2 p.m. May mga ipinagbabawal din na gawin tulad ng paggamit ng maruming tubig, pagbubukas at pagsampa sa mga sasakyan, pananakit, pananakot at iba pa. May liquor ban din sa lungsod mula 12:01 a.m. hanggang sa 2 p.m. sa June 24. Ang pasaway may multang 5,000 piso at pwede pang makulong ng hanggang 10 araw. Noong pong nakaraang taon nang punahin ang piyesta sa lungsod dahil sa mga nag-viral na insidente ng pamamasa sa mga motorista tulad ng kay Boy Dila na ngayon nakakulong dahil sa paglabag sa anti-bastos law ng may sitsitan siyang menor de edad na babae. Nagsusuntukan ng dalawang lalaking yan sa labas ng isang bar sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Maya-maya humabol ng suntok ang isa pang lalaki hanggang maudlot ang away dahil sa mga dumaraang sasakyan. Pero kahit may motorsiklong dumaraan, may isang namato ng silya. Nagsimula namang mambato ng bote ang iba pa. Ayon sa pulisya, hindi na nila naabutan doon ang mga lalaki nag-away na pinaniniwala ang lasing na noon. Bineberipika pa ng mga pulis kung dahil sa babae ang sanhi ng gulo. Hindi na raw nagsampa o magsasampa ng reklamo ang may-ari ng bar na sinusubukan pa naming kunan ng pahayag. Mapapakinabangan na po ng mga miyembro ng PhilHealth na may chronic kidney disease ang mas pinalaking PhilHealth Package. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad niyan. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Magandang tanghali, Connie, sa kanyang pagbisita sa National Kidney and Transplant Institute ngayong umaga. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-anunsyo na ang benefit package sa kidney transplant ay tinaasan sa 2 million mula sa 600,000 at muli ring binanggit ang pagpapalawig ng hemodialysis session mula sa 90 ay ginawayang 156 kada taon. May mas malaki ring coverage ang PhilHealth para sa post-kidney transplantation, para sa mga gastusin sa immunosuppressive medication, para sa mga antibiotic at gayon din sa pagpapalaboratorio. Sa impormasyong inilabas ng PhilHealth, Connie, isa sa 3 Pilipino ang nagkakaroon ng sakit sa bato. 3 beses na mas mataas yan kung ikukumpara sa global average. Ang Pangulo, sinabing isa sa pinakakaraniwang sanhi ng sakit na ito ay ang diabetes. Nadulot naman ng pagkahilig ng mga Pilipino sa matatamis na pagkain. Kaya anya,
kailangan din paigtingin ng edukasyon lalo na sa mga bata tungkol sa masusustansyang pagkain para sa pagtugon sa problema ng CKD o chronic kidney disease sa bansa. Ngayong tanghali ko magkakaroon ng press conference ng Department of Health at PhilHealth dito sa Palasyo ng Malacanang para sa karagdagang detalye kaugnay nito mga pinalaking benepisyo ng PhilHealth para sa mga CKD at transplant patients. Connie? Maraming salamat, Ivan Mayrina. Ito ang GMA Regional TV News. 7 sugatan ng mabangga ng isang truck ang isang bus sa San Fernando, Pampanga. Pahirapan ang pag-rescue sa truck driver dahil sa pinsalang tinamo ng unahan ng sasakyan. Dinala siya sa ospital pati na ang kanyang pahinante at 5 sakay ng bus na pawang mga sugatan din. Base naman sa investigasyon, hindi nakapreno agad ang truck kaya bumangga ito sa gilid ng bus na patawid noon sa intersection. Hinihintay pa ng pulisya kung magkakaareglo ang mga sangkot. Sa Talisay, Cebu, isang Amerikano ang hinuli matapos magwala umano sa isang sabungan. Ayon sa pulisya, mismong ang mga trabahador ng sabungan ang nagreklamo sa dayuhan matapos niyang magwala at manira umano ng mga gamit. Nagalit daw ang dayuhan matapos matalo ng aabot sa 30,000 piso. Agad nakaresponde ang mga pulis at dinala sa estasyon ang dayuhan. Nagkaareglo na raw ang dayuhan at ang manager ng sabungan. Kaya hindi na itinuloy ang reklamo laban sa dayuhan na hindi na rin nagpa-interview. Nagsisimula na ang paghahanda para sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, nagsagawa ngayong umaga ang Presidential Security Command ng inspeksyon at walkthrough sa Kamara bilang paghahanda sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama nilang nag-ikot ang ilang tauhan ng Legislative Security Bureau ng Kamara, Philippine National Police at MMDA. Sinuyod nila ang mga daraanan ng Pangulo kabilang ang rear exit na karaniwang entrance ng Pangulo, North Entrance, Main Lobby, Session Hall, pati ang Eugenio Perez Lounge kung saan nananatili ang mga bisita ng mga kongresista at iba pang opisyal ng Kamara. Nauna rito nitong Martes ay nagpulong ang ilang opisyal mula sa Kamara, Senado at Office of the President. Kasama sa mga napag-usapan ang panawagan ni House Secretary General Reginald Velasco sa Presidential Communications Office na maghanda sa pagkalat ng maling impormasyon online. Tiniyak naman ni PCO Secretary J. Ruiz na pinaghahandaan na nila ito. Mamayang hapon naman inaasahang magsasagawa ng sariling inspeksyon at walkthrough ang mga tauhan ng Kamara. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nakapagpalabas na sila ng mga imbitasyon sa mga dadalo o inaasahang pupunta sa zona ng Pangulo. Kasama rito sa mga inimbitahan ay si Vice President Sara Duterte. Pero ayon kay SecGen, nagpadala na raw ng sulat ang Office of the Vice President na hindi dadalo ang Vice Presidente. Pero ayon kay Velasco, patuloy pa rin ang paghahanda ng Kamara para sa posibleng pagdating ng Vice Presidente, kabilang ang paglalaan ng upuan para sa kanya sa VIP area sa Session Hall at pagkakaroon ng holding room para sa Vice Presidente at mga magiging kasama niya. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Samantala, pag-usapan po natin ang bagong pulisiya sa class suspension kasama si Department of Education Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning also, Connie, Sir Rafi. Opo, pakilinaw nga lang po itong bagong pulisiya sa class suspension. Sabi po ni Secretary Angara, kanya-kanyang LGU na ang mag-aanunsyo, depende po sa lagay ng panahon sa kanilang lugar. So wala na pong automatic suspension ng klase batay sa storm warning signal po, ano ma'am? Doon sa DO22 series of 2024 naming revised guidelines on class and work suspension, we follow Pag-asa's tropical cyclone wind signal, okay? And EO66 series of 2012. Anong ibig sabihin? Ang suspension of classes for heavy rainfall will depend on the rainfall warning. At para naman dun sa sa mga earthquake, for instance, ang PhilVox po ang will take our cue from PhilVox. So, meron pa tayong automatic suspension of classes. Halimbawa, signal number 1,
Kinder po ang suspended ng klase. Pag signal number 2 naman, ang face-to-face classes po ay suspended from preschool, elementary, and junior high school. Kung hindi po nagpo-fall doon, yun yung sinasabi ni Secretary Sani Angara, yung heavy rainfall, LGU will decide on this suspension of face-to-face classes and work in schools, provided that schools will shift to modular distance learning. Doon po nanggagaling po yung context ng sinabi ni Secretary. At patungkol naman po doon sa learning crisis na aminado ho naman si Secretary Angara, no, na meron talaga tayo dito. Ano ba ang plano at direksyon po ng DepEd para matugunan yan? Kasi sabi nga po ng UNICEF, even prior to pandemic 2019 ay meron na tayong learning crisis dito sa ating bansa. At sinabi naman po yun, inamin ng DepEd ilang beses na meron talaga tayong learning crisis. Pero gusto ko lang ding explain anong ibig sabihin ng learning crisis. Ibig sabihin nito that learning, that our learners are not learning enough or not learning what they are supposed to learn in a particular grade level. For instance po, kung grade 4 ka na, hindi mo natutunan yung pang grade 4. Kasi mababa ka, for instance, grade 3 lang or grade, let's say grade 2 lang ang natutunan mo doon na supposedly pang grade 4 ka na. Susubukan po nating balikan na lang at malaman pang iba pang detalye mula kay ASIC Jocelyn Andaya ng Department of Education. Abisala mga mare at pare, kahit singtigas ng yelo ang role na ginagampanan sa Encantadia Chronicles Sangre, naging mainit naman ang pagtanggap ng Encantadix kay Rian Ramos as Kera Mitena. Ano kaya ang reaksyon niya rito? Sobrang overwhelming from the first day until kagabi nung nanonood ako. It's so overwhelming lang talaga to have all of the reactions. Like habang nafe-feel ko ulit yung mga emotions, naiiyak nga ako habang nanonood. Dagdag pa ni Rian, nakakatulong ang costume niya para mas maramdaman ang karakter na ginagampanan. Natanong din si Rian tungkol sa ilang eksena nila ng BFF na si Michelle D na gumaganap bilang si Hara Cassandra. Say ni Rian, helpful siya sa mga eksena nila, ang closeness at mutual trust. Sa ngayon, on the way si Rian sa Japan para sa Pistang Pilipino Osaka 2025. Makakasama niya roon sina Tera Bianca Umali, kapuso comedy genius Michael V. at Kokoy De Santos. Ito sabi, imbis na pagmultahin, binabalik ng MMDA na gawing community service na lamang daw ang parusa sa mga motoristang mahuhuling lumabag sa no contact apprehension policy. Ang sabi kaya dyan ng netizens? Ito, para kay Maricel Moral, mas maganda pa rin daw na magmulta ang mga lalabag para mas mapasunod sila sa batas trapiko. Ang sabi naman ni Papa Odi Pionare, okay ang community service, pero baka raw ordinaryong tao lang ang sumunod dyan. Pagmulta naman, ang sabi ni EJ Torno, wala raw kasing resibo o proof pag nag-community service. Abala naman daw ang community service para kay Karen Garcia. Busy raw kasi ang mga tao sa paghahanap buhay at pahinga ang kanilang bakanting oras. Para naman kay Dory Dani Judith, multa at suspensyon ng lisensya dapat para mas matuto nga naman daw ang mga motorista. Good vibes na may halong kilig sa netizens ang ating ibibida from Ilocos Sur. Tampok po natin si Kuya na deserve daw ng treat dahil sa pagiging green flag. Paano? Sumakses kasi siya sa task ni Big Sister. Ito nga, tanggal angas man kapag si ate na ang nag-utos. Abay, no choice kundi sumunod. Yan ang motto ng registered electrical engineer na si Joseph Vergara Talub. Ang pormahan niya kasi pang streetwear, pero ang role, Bunso the Builder. May last minute paayos kasi sa classroom ang ate niyang si Teacher Claridel. Well rewarded naman ang effort ni Joseph mula sa kanyang ate at mga netizen. Ang video ni Engineer, 2.2 million na ang views. Trending! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Pima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority.
ng Filipino.